So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ako po ay nagulat dito po sa news article na nilabas ng politiko. So ngayon ang lumalabas po sa mga bali-balita ngayon na ang promotor, ang pasimuno para tanggalin si Chis Escudero bilang Senate President at ang ipapalit po ay si Cynthia Villar, ay ito pong kapatid po ng ating presidente na si Babalina, si Amy Marcos. So ano bang gusto kong sabihin dito mga kababayan? Okay. Alam naman po natin kung bakit gustong gawin ito, na palitan si Chis Escudero. Kasi po nakikita po natin na si Chis Escudero po ay nagiging fair dito po kung paano niya tinatanggap yung impeachment po ni Sara Duterte kung darating ito sa Senado. At ayaw po nito ni Amy Marcos. Okay. So kasi ito lang, kasi hindi lang nakakaalam, no? Kapag nagkaroon po kasi ng impeachment trial, base po sa mga experience po natin, ang Senate President po kasi ang magiging moderator. Ang Senate President po kasi ang hawak sa impeachment kung paano ito magfo-flow. So para sa akin, 'di ba? Sinong gusto nating humawak ng impeachment trial kung ito ay matutuloy? Sino? Si Robin, si Bato, o sino? Si Villar. So para sa akin mga kababayan, mas okay na si Chis Escudero kasi nga abogado, in my own opinion, 'di ba? So ang point ko dito mga kababayan, hindi ko po talaga makuha kung anong klaseng motivation meron si Amy Marcos para gawin niya 'to sa kapatid niyang presidente ng Pilipinas. Okay. So para makuha natin yung point mga kababayan, no? Kasi ano eh, nakakainis 'to eh. So ito, nabalita ito kahapon. Basahin lang natin ha. Okay. Chis Escudero leading the Senate, a blessing in disguise if Sara Duterte is impeached. Di ba? Jinggoy tells why. Okay. So ito po yung nabalita to kahapon. Well, to be fair kay Jinggoy, ang nakikita ko lang kay Jinggoy tamad. Ayaw niya lang po ng impeachment trial. Pero kung magkakaroon po ng impeachment trial, ako meron akong high hopes kay Jinggoy na magiging fair siya. Actually, mga kababayan, hindi po natin kailangan ng senador nakakampi sa presidente. 'Di ba? Ang kailangan po natin dito is maging fair ang mga senador. Ayun lang po yung point natin dito. So ngayon, basahin natin 'to ha. Sabi dito, okay. Senate President pro tempore Jinggoy Estrada said it would be a blessing in disguise that Senate President Francis Escudero will be the chamber's helm in case the impeachment of Vice President Sara Duterte hurdles in the House of Representatives. Estrada on Monday expressed support for Escudero's leadership as he squashed rumors about co-op attempt at the Senate, in the Senate. Yon. So ngayon, isa po si Jingo Estrada po sa sumusuporta kay Escudero. Siyempre, ano siya eh, ano ba yung ano ni Jinggoy, pro tempore, 'di ba? Siya yung Senate pro tempore, kumbaga kanang kamay po ng Senate President, 'di ba? So, kaya pabor siya dito kay Escudero. Okey, so continue pa natin, sabi pa dito, ito malupit, okey. A tabloid report claimed Senator Amy Marcos sought her colleague's support to elect Cynthia Villar as Senate President. None at all. Those all rumors said. Tandaan natin mga kababayan, ito kahit sabihin na nga po natin na ito po ay rumor, kahit na ito daw po ay chismis lang, delikado po ito. Kasi tandaan po natin na si Mig Zubiri ay natanggal din po bilang Senate President at nagsimula din po ito sa rumor. 'Di ba? So ito ang point ko mga kababayan. Ngayon, lumalabas po ngayon ang pangalan ni Amy Marcos na pasimuno para po, 'di ba, tanggalin si Chis Escudero at ipalit po si Cynthia Villar. So ano bang point ko dito mga kababayan? Alam naman po natin na ang mga Villar po ay maka Duterte po talaga. At kung sakali man na aakyat po sa Senado yung impeachment trial at si Cynthia Villar po ang magiging Senate President dito at siya po yung hahawak po ng impeachment trial, alam na po natin kung ano mangyayari dito. Magiging bias po ito kay Sara. So ano bang pinopoint ko dito? Hindi ko po makuha kung anong klaseng motivation meron si Amy Marcos kung bakit niya ginagawa ito. Tandaan natin mga kababayan na ang pinaka number one na destabilizer dito sa Pilipinas ang mga Duterte, lalong-lalo na yung mga tatay. So sa tingin mo ba, Amy Marcos, titigil ba si Digong para tanggalin yung kapatid mo bilang presidente?
Ayan ang point ko dito eh. Ayan ang gusto kong itanong kay Amy Marcos eh. Oh, mga kababayan, kahit anong gawin po natin, kahit anong klaseng pag-usap pa meron or pagbati-batiin pa yung mga Duterte na yan, at para patigilin sila na wag ng gumawa ng destabilization. Actually, yung pag-criticize, okay lang yan eh. Pero ang ginagawa po kasi ng mga Duterte, destabilization. O, at hindi po sila titigil hanggat mapatalsik yung kapatid mo, Amy Marcos. So, ang point ko dito, Amy Marcos, ang tanga-tanga mo naman. Tandaan mo yung tatay mo natanggal sa isang destabilization plot. Ang tanga-tanga nyo magkapatid pag kayo natanggal ulit sa isang destabilization plot. Nakuha nyo yung point ko mga kababayan? Dapat natuto na kayo na yung tatay ninyo natanggal sa EDSA. Isa itong destabilization plot laban sa inyong sa pamilya ninyo. Tapos yan ito si Amy Marcos, isa sa mga dahilan para magkaroon ng destabilization plot na pabor sa mga Duterte. At tanga-tanga nyo naman. Kung 2 beses kayong mapapatalsik sa isang destabilization plot. I mean, ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Ano ba, nakatikim ka ba ng tarugo ni Digong? Oh, so ngayon tingnan nyo to ha. Actually, napaka-plastic po talaga ni Babalina eh. So kung makita nyo pa nga ito, no, nung nakarang araw, oh, yan no, nakangiti ka pa nga eh. Grabe pa ka ritoke ni Aimee, no? Obvious na obvious yung ritoke ng mukha, no? Yung umbok ng pisngi. Tsaka yung korte ng baba, no? Hindi naman ganyan tsura niya dati. So ngayon, ito, hindi ko lang talaga alam kung anong kwento ng picture na yan. Kung bakit nyo pinablik yan. So ano ba, gusto nyo palabasin dito na okay lang kayo magkapatid? Na okay lang kayo, wala kayong away, wala kayong conflict. Pero mga kababayan, di ba? Ano itong lumalabas na balita na ang gusto mong maging Senate President ay si Cynthia Villar. Oh, ayan ang sinasabi ko. Sige, continue natin yung balita, no? O, sabi pa dito, ito. So, sabi ni Jinggoy dito, sa bandang baba, wait lang ah. Okay. Sino namang maglalakas loob na lapitan ako? Alam naman nilang I've been supportive of the leadership of the Senate President Escudero. He said, sabi ito ni Jinggoy. Sabi pa dito sa bandang baba, ito ah. Ito. Okay. Estrada said it would be a better for a lawyer like Escudero to stay on the Senate President if the impeachment trial of Vice President Sara Duterte push through. Blessing in disguise yan. Kung sakaling umakyat ang impeachment dito sa atin, at least abogado ang magpe-preside, sabi nga to ni Jinggoy. So, meron pa namang ibang mga abogado diyan sa Senate, parang si Tolentino. Di ba? Si Tolentino, yan, abogado yan. Yun nga lang, tanga. O, di ba? O, sabi pa dito, The Filipino Star ngayon quoted reliable source as saying Escudero will be ousted and replaced by Villar, wife of billionaire Manny Villar. Villar reportedly had the support, ito malupit eh, ito na-content ko nito kahapon eh. Villar reportedly had the support of 11 senators, her son, Mark Villar, Amy Marcos, and Pia Cayetano. So 11, di ba? Syempre, yung anak, di ba? Anak ni Cynthia, si Mark Villar. Isipin mo, nanay mo, Senate President, di ba? So, oligarchs! Walang ya. Oligarchs ang datingan ng mga bilyar talaga. Oh, mga kababayan, no, ito yung binabanggit ko mga kabobohan po ng mga Duterte fanatics eh. Para po sa mga Duterte fanatics, ang oligarch po para sa kanila ay yung mga negosyante. Tulad nila Ramong Ang, nila Henry C, di ba? Nila Go Kong Wei, para sa kanila ayan po yung oligarch. Bobo po kayo. Kasi po ang oligarch po talaga is ito yung small group of individuals na they hold the politics at saka the businesses. 'Di ba? Kumbaga they're using their power in the politics to gain to gain uh, to gain benefits for their business. Ganun po yung oligarch. So kung ikaw po ay negosyante ka lang, hindi ka oligarch. Pero kung ikaw po ay politician,
kung ikaw po ay politician at ikaw din po ay isang negosyante at ginagamit mo yung pagiging politiko mo para makakuha ng benefits sa iyong negosyo, ayun po ang oligarchs, mga tanga. Engot talaga 'to, eh, 'no, oh. So, si Mark Villar, Amy Marcos siyempre pasimuno, Pia Cayetano, tapos sino pa ba? Si Peter Cayetano pa, 'di ba? Pia, Peter Cayetano, tapos yung mga diehard Duterte fanatics, 'di ba? Si Bato, si Guo, Bongo, si Robin Padilla, sino pa ba nandiyan? O tapos si ano, Zubiri, Tolentino, Ramon Revilla, si Bong Revilla, tsaka si Loren Legarda. Ay naku, ito pa yung mga lumalabas po na pangalan para po tanggalin si Chis Escudero at ipalit si Cynthia Villar. Actually, medyo nagdududa ako kay ano, eh, kay Bong Revilla, eh. Parang nalalabuan akong kasama si Bong Revilla. Well, well ako, I don't ano, ayoko kay Bong Revilla, hindi ko siya gusto, 'di ba? Pero yung may isama siya dito parang malabo, 'no? Kasi kasi alam naman po natin na medyo hindi po magkasundo yung Revilla tsaka mga Villar. Alam naman natin 'yan kasi makadikit lang 'yan, eh, Las Piñas, Bacoor, eh. And meron pagkakataon na itong si Camille Villar ay gustong tumakbo bilang mayor ng Bacoor. So, politically, hindi sila magkasundo. So, bakit napasama si Bong Revilla dito? Well, by the way, si Bong Revilla naman kasi alam naman po natin talaga natin na butterfly po 'yan. Butterfly 'yan, eh. Oo. Kung saan malakas doon 'yan. And tingnan natin kung saan mas matimbang sa kanya, Duterte ba o Marcos. Actually, sa akin mga kababayan, wala namang problema, eh, kung sinong ano, eh, na 'wag niyo kampihan ang Marcos, eh, 'wag niyo kampihan ang admin, eh. Wala namang problema 'yan. Ang hinihiling na lang po natin sa mga senador, maging fair. Ayun lang po 'yun, 'di ba? So 'yun mga kababayan, so no, continue pa natin saglit. Sabi pa dito, okey, Senator Marcos, sister of the President Ferdinand Marcos Jr., reportedly led the signature drive to replace Escudero with Villar. So meron ng signature drive. Gago talaga 'to si Imee, 'no? Wala talagang utak, 'no? Oh, sabi dito, if Villar succeeds, she will become the country's first woman Senate President, a prestigious title long held by men. Rumors of another co-op just 6 months after Escudero successfully ousted Zubiri as Senate President. So ito na ang sinasabi ko kanina. Nagsimula rin po sa rumor yung pagsibak nga rin po kay Zubiri. Okay. So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po dyan sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito, kung lumalabas po na balita na si Amy Marcos pala ang pasimuno ng co-op laban nga po dito kay Chis Escudero. So, siyempre kayo ba naniniwala ba kayo na ang motivation nito ay para protektahan si Sara Duterte? At kayo ba naniniwala ba kayo dito sa binabalita ngayon ng Philstar na politiko na si Amy Marcos po ang pasimuno ng signature drive para po tanggalin si Chis Escudero? At syempre yung motivation. Gusto ko po makita po sa comment section yan. So yun mga ka-street choice. So yan po sa Team Replay. Ano po masabi sa content natin? Paki-comment na po sa baba at binabasa ko po lahat yan. At syempre, dyan din po sa inyo, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and babush!